Samantala, dumating na po sa bansa ang dalawang training aircraft mula sa Japan. Gagamitin ng mga eroplano sa pagpapatrolya sa West Philippine Sea at Benham Rice, maging sa disaster and relief operations. Narito ang unang balita ni Ian Cruz. Binigyan ng water cannon salute ang dalawang Beechcraft TC-90 plane pagdating sa headquarters ng Naval Air Group ng Philippine Navy sa Sangley Point, Cavite. Galing sa Japan ang trainer aircrafts na dala ni State Minister of Defense na si Kenji Wakamiya at na-turn over sa Department of National Defense. Ayon sa Philippine Navy, malaking tulong ang Beechcrafts sa kanilang air assets na ginagamit sa iba't ibang military at humanitarian assistance and disaster response missions. May maximum speed na 226 knots ang Beechcraft. Mas mabilis sa ginagamit ng Philippine Navy na Islander. Mas nakakatagal din sa himpapawid at mas malayo ang kayang marating. Dalawa pa lamang sa 5 Beechcraft planes mula sa Japan ang narito sa Pilipinas at habang wala pang batas ang Japan ukol sa pagdodonate nila ng excess defense articles tungo sa ibang mga bansa ay uupahan ng mga eroplano ng Pilipinas sa halagang $28,000 kada taon o mahigit 1 million pesos. Gaya ng Pilipinas, may maritime dispute ang Japan sa China. Wala pa raw joint patrol sa pinaplano ng Pilipinas sa Japan pero nais daw ng Japan na matiyak ang freedom of navigation sa West Philippine Sea na importanteng ruta para sa buong mundo. Plano ng AFP na lagyan ng intelligence surveillance reconnaissance camera ang mga Beechcraft. Kung malagyan na siya ng mga equipment, magagamit natin siya hindi lang sa pagpatrolya sa maritime patrol, pati na rin sa ating internal security operation. Magagamit ba sa pagpapatrolya ang mga trainer aircraft sa West Philippine Sea at sa Benham Rice? Our aircraft for maritime air surveillance can be used in any part of our country. We do not allocate an aircraft just for one area. Tinalakay na rin ng Pilipinas sa Japan ang tungkol sa pagkuha sa kanila ng spare parts para sa ating UE helicopters. Nakatakda rin daw dumating sa bansa sa Hunyo ang JS Izumo, ang pinakamalaking warship ng Japan. Para sa unang balita, Ian Cruz reporting.